Mga ka-garden, magandang araw sa ating lahat. My name is Nesel and welcome to another learning experience here at Soul and Garden. Today ay very interesting po yung ating topic because pag-uusapan na naman natin again si aglaonema but with a twist. Yes, because magagraft po tayo ng aglaonema ngayon. You heard it right, we will be grafting aglaonema plant and it is very possible. 100% possible po siya. And bakit? I will tell you why later. So wag po kayong bibitaw because very interesting po talaga yung topic na ito. And by the way, this idea po pala is I got from Mommy's Garden. Siya po yung nauna na nag-graft ng aglaonema. And then sinubukan ko lang po to see if it works, and it really worked. And by the way, before we proceed, ay i-review muna natin yung ating grafting lessons. So, ano ba talaga yung grafting? Well, as I remember, lesson namin yung grafting when I was in grade 6. So, yun. And nakalimutan ko na po siya. Of course, I have to refresh my knowledge. So, search konti para malaman kung ano nga pala yun. So, yung grafting, ayun yung process ng pagdudugtong ng plants together so that they will grow together. So, yun. So, para mas maintindihan po natin I will show you the process. So, simulan na po natin. So, here I have Cutlass aglaonema. Ito po siya ang ating tinatawag na sayon. Yung sayon, yung prong plant na nasa ibabaw na ating idudugtong doon sa part na mayroong mga roots. And this one, ito po yung aking root stock, si Aglaonema Carmen. Ayan po siya. Yung root stock, yun po yung mayroong roots. Yun po. So, ang una po natin gagawin is magkakat po tayo nito ni Cutlass ng V-shape na yun. So, itong part na to ay ikakat po natin into V-shape. V-shape ba yun? O triangle, parang triangle, yung parang ganyan, patulis dito. So, parang triangle. Tapos, dapat, meron siyang nodes, yung katulad nito. Dahil dito po tutubo yung mga roots niya na bago. Okay. So, babawasan lamang po natin ng dahon ito. Dahil para po konting dahon lang po ang susuportahan muna niya habang mag-grow siya ng new roots. Okay. So, this one, magkakat lang po tayo ng parang triangle. Mas maganda po kung meron kayong grafting knife. Sa akin kasi kitchen knife lang yung gamit ko because I don't have a grafting knife. So, ito meron po tayong node. So, yan. Ditong banda po tayo magkakat ng parang V-shape. Yung talagang matulis siya na V-shape. Hindi po talaga napaka-sharp ng ating knife. Yan. Parang kulang this one. Parang this will do na. Ayan. And here so ito ay atin naman pong so parang mas ganyan. Parang mas okay siya pag ganyan. Oh. So, atin naman itong tatalian para po this plant will not get in the way. Tatalian siya para walang sagabal. Okay. So, kailangan siya natin ilapit ng konti. Ayan. There, kita na.
So ito po yung rootstock ko, and matagal na po itong naputulan natin. Matagal-tagal na din po akong nag-tip cutting nito. So medyo woody na po ito siya, dahil mas maganda daw pag medyo woody na yung ating rootstock. So ang gagawin naman po natin is, ito pong ating rootstock ay ating ika-cut dito. Cut in half lamang po ng dahan-dahan. And ang tawag po sa grafting technique na to ay cleft approach. Yan po, ibubuka lang po natin siya. Ganyan. At kung gusto po nating malaman kung how does this works, well, it works because itong mga outer layer ng stem ay alam na po nila kung ano yung kanilang specific na gagawin to support the plant. Like this, yung sa labas, alam nila kung anong color dapat sila. Ganyan. And then, itong nasa loob po daw po nito, itong pinakagitna dito is, hindi pa niya alam kung ano yung kanyang specific na job. So, ang alam lamang po niyang gawin is to support the plant. Kaya, kung maglalagay tayo dito ng bagong stem, ay wala siyang ibang gagawin kundi to support the bagong stem. Kasi hindi niya alam na yung bagong stem is ibang ano na yun. Ibang klaseng plant na pala yun. So, ito lang po, idudugtong natin. Ganyan. I think I need to hiwa pa this. Ayan. So, ayan na po siya. Ang tawag po nito is cleft approach. So, lalagyan na po natin ng plastic. Ito pong plastic na ginagamit ko ay ito po yung wrapper ng food, pambalot ng yung sa food, kasi wala pa po akong grafting tape. Pero mas maganda po yung gagamitin natin, grafting tape, kasi it's designed na po para sa yun, para sa pag-graft ng plants. Medyo mahirap siya because of the other plant. Dahil sa plant na nasa tabi. And dadagdagan pa po natin. Kulang pa siya. Paninit. Ang gagamit ko ako.
Para po hindi matanggal ay atin pong tatalian. Para sigurado po talagang hindi siya matatanggal yung ating plastic wrap. Okay, ito na po siya. Ito. Tanggalin lamang po natin ito. Ayan. So, ito na po siya. Kung gusto nyo po ng maraming plant, maraming aglaonema variety sa iisang pot, ay pwede po kayong gumawa ng marami. Tulad nito po, pwede ko po siyang ikat para po lagyan ng iba. Kaso ayaw ko lang po kasi nangihinayang po ako dahil ang ganda po ng tubo ni aglaonema, kaya sayang po. So, ito na lang pong isa yung aking i-graft. If gusto niyo pong malaman kung nag-work ba to, ay ipapakita ko sa inyo bakit nasabi ko kanina na this really works 100%. Because meron na po akong nag-graft 2 months ago, more than 2 months ago. Ito na po siya. Hindi po to mutation. Ito po ay grafted. Ayan. Ito po si Aglaonema Maria. And then, dito ko ginraft si Doña Carmen Aglaonema. So, asan ba yun? Nag-graft ko po to noong November and mga about 72 days ko na po siyang nag-graft. So, ngayon, ay titingnan po natin kung talaga bang nag-uugat siya. Ito po yung tinatali ko. So, tatanggalin na po natin yung tali para po makita natin kung talagang nag-uugat siya. So, here. Dapat matagal-tagal ko na itong tinanggal, kaso lang takot ako na baka hindi pa siya nag-ugat. Kaya gusto po akong makasigurado. So I waited for more than 2 months para po siya makitang may ugat na. And by the way, nung una, 3 po talaga yung dahon niya. Pero ayan, isa lang po yung natira.
Ayan po yung kanyang mga roots. Tanggal naman this one. Ayan. Ayan po ang kanyang mga ugat. Ito po, nag-ugat na po siya. So, ayan. So, after 2 months, ay ito na po rin ang magiging itsura ng ni Aglaonema cutlass dito na ating pinopropagate. So, tingnan nyo po, ayan. May ugat na siya. And, buhay sila. Ayan po siya. So yun lamang po, and just try it. And I am so sure na kung ano mang klaseng aglaonema ang i-graft ninyo ay magiging successful po yun the way I did. And baka nga po mas maganda pa po yung result na makukuha ninyo. At siya nga po pala, dapat ay hindi po natin ito ilalagay sa direct sunlight, itong ating bagong na graft na aglaonema. Sa full shaded area lamang po siya dapat. And also magbibigay po ako sa inyo ng update siguro in 2 months time. And also don't forget also to balita me, to tell me or to share your experience to me kung halimbawa ay nag-try kayong mag-graft ng aglaonema. I hope ay meron na naman kayong natutunan sa episode na to. And kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ay subscribe na po kayo para po updated kayo sa ating mga gardening tips and hacks. And also hit the notification bell so that we can inform you when new videos are up. And also, kung nagustuhan nyo ang video ito, ay please give it a thumbs up. Thanks for watching. See you on the next video. Happy gardening! Bye!